Magandang araw ulit sa inyo mga master. Another video tutorial tayo ulit. Basic lang ulit para sa ating mga kaibigan na mahilig mag DIY. So gagawin natin ay extension outlet or extension cord kung tawagin. Ano ba ang mas mura? Bibili sa mga mall o bangketa or gagawa ng sarili? So yung sa mga mall kasi medyo pricey siya, no? So medyo mahal. Nasa 500, depende sa haba. Merong 300 to 800 pesos yung mga gentong outlet. Lalong-lalo na ako sa mga kilalang hardware ka sa mall, bibili. No, mahal pero safe naman. At kung napili mo naman ay sa mga bangketa, bumili. So, advice ko na lang din sa'yo na huwag ka nang bumili doon. Huwag mo nang ituloy bumili doon. Gumawa ka na lang sa sarili mo, mas safe pa. Kasi wala pa ako nabibili sa bangketa na talagang safe, no? Number one na nagiging problema dun sa binibili sa bangketa, yung wire na gamit. So, yung mismong tanso, nasusunog yan sa loob. So, hindi siya purong tanso. Halos lahat ng nabibili sa bangketa ay ganun ang nagiging sira. O kaya yung mismong outlet nasusunog. So, huwag na kayong bumili doon. Walang label or walang brand. So, delikado. Kung budget mo naman tama lang, so gumawa ka na lang ng sarili mo. So, ano na ba yung mga kailangan natin paggagawa ng sarili? So, ito, outlet, trigang, meron pang mas marahaba dito, no? Pero ito, ang price po nito ay nasa I think 120 o 135 ang bili dito per piece. 135 po ito. At ito naman ay 20 pesos. Yan, 20 pesos po ito. 20 pesos ang isa. At ang cord naman po, flat cord or FCC, nasa 35 pesos per meter. Oh, hindi. Nasa 60 yata to. Ang 35 po pala ay single lamang. Ito po kasi ay 2C or double. Ayan, magkadikit na po siya ng cord, no? At depende rin po yan sa size. Yung gantong size specs ng wire, wait lang, linawan natin. So yan, kung nakikita nyo, 2 by 1.25 mm squared. So yung gantong size po ng wire ay yun nga, nasa 64 pesos ang per meter. So, kung kumuha ka ng 3 metro, so, kuha tayo ng calculator. Kuha ng calculator. Kung napili mong gumawa na lang, ang mga gastos mo ay 130. Ay, i-total muna natin yung cord. Yung cord ay 64 pesos times 3 meters. So, sobrang haba na yon. Mahaba na yon. So 192 plus 135 plus 20. So yun, nasa 350 din talaga siya. Pero yung 350 na to, sulit na po yan. Sobrang haba na po yung 3 meters. So di naman siguro yung 350 kasi sa mall, 1 meter lamang yon. 1 meter tapos tugang lang yon, no? So ganun lang. So, mahal din sa mall. Yung sa mall na ganun kahaba na gagawin, sa halagang 350 natin gagawin, baka nasa 600 na yon or 700. So, ito, nasa 350 lamang po, meron ka ng extension na mahaba at magagamit. At sigurado kang matibay at hindi basta-basta masusunog. Basta yung gagamitin yung cord ay, ito po yung brand. Magandang brand po ito. Yan, Boston. Made in Philippines, flat cord. Yan, Boston wire po ay recommended po yan. No, standard po yan ang ginagamit. So, yan. Bali, simulan na natin yung paggagawa ng extension cord. So, una, bubuksan natin tong outlet. Itong trigang outlet, bubuksan natin. Yun, sobrang higpit. Safe na safe talaga gumawa to si Eagle. So yun.
Ayan, bubuksan natin yan. So, yun. Kung makikita nyo, may dalawang tansong mahaba. Yan po si line 1 at line 2. So, wag na wag nyong pagdidikitin yan. At sigurado, Happy New Year tayo dyan. So, yan. Luluwagan lang natin to. Yan. Luwagan lang natin yan. Yan. So, naluwagan na natin. Sunod, balatan naman natin tong flat cord. So, sa pagbabalat ng wire, kahit wala kang wire stripper, ay yung side cutter ay pag ganyang posisyon, pabaliktad po, no? Para kita nyo yung haba ng inyong pinuputol. Pangalawang step, ikagat nyo lang ng dahan-dahan. Yan, dahan-dahan lang. Hindi masyadong kagat na kagat. Yan lang, halos hindi bumaon. Yan, konting-konting buon lang. Tapos, pangalawa, ikutin. Kabilang side naman. Yun, kagat lang din ng konti. Tapos, hold. Tapos, ito po ang gagamit yung hinalaki, pantulak dun sa side cutter. So, ganyan po ang posisyon. Yan, hindi ka natin nakagat yan. Yun. Push nyo lang po yan. Alayo. Ikutin. O, ganun din sa kabilang side. No, kagat. Kung nagalang ako sa dalawang kagat, tatlong kagat, yan. Ganyan lang po posisyon yan. Medyo mapuro lang ating side cutter eh. So yun, ganun po ang tamang pagbabalat ng wire. At sa paglalagay naman ng wire, nakita nyo, inikot ko, hindi ko binutasan o ano pa man, para po hindi ma-damage yung ating wire, no? Mas maganda na ganyan yung ating gawin. So makikita nyo, ayan, hindi ko inikot-ikot o ano pa man. So, binali ko lang yan, ibabalihin ko lang yan pa kabilang side. Ayan. Yan lang po. Tapos, sikpitan na natin. Ilalagay natin yung wire dun sa side na pahigpit yung tornilyo. Para sasabay lang siya sa tornilyo, sa paghigpit. Diyan, may iwasan natin yung damage ng wire. Ayan, nakikita nyo, umiikot din siya. Ayan. Hawakan nyo lang dito. Ayan. Lagyan nyo ng konting pressure to para hindi naman masyadong sumama yung wire. No, nakita nyo? Yan, no? Yun. So, hindi na damage yung ating wire. Hindi rin tayo nahihirapan sa pagkabit ng wire. So, ganun lang kadali po yan. No? Yan. Sa kabila, ganun din. Iipit nyo siya kung saan yung side na pahigpit yung tornilyo. Para sasabay lang yung wire. Hindi na po kailangan ikot-ikutin pa man yan, noon pa man ng no? Nakakasira po ng wire yun eh. Akala nyo mahigpit na, yung pala, putol-putol na yung wire. So, pag sinaksak nyo, no? Magugulat kayo, walang kuryente. Kasi, isang hibla na lang pala nakaduktong dun sa wire. So, yan. Ganyan lang po ang paghigpit ng wire. Kunin natin to. So, ganun lang ulit. Higpitan natin to. Pusan yung yan. Ilagay nyo lang ng pressure dito sa inyong daliring hinlalaki para hindi masyado sumama. Pero yan. Yun na po guys. Nahigpit na po yan. Safe na po yan. Kahit hindi nyo na po hinangan. So, mamaya ituturo ko rin sa inyo kung paano maghinang. So, yan. I-position lang natin yung wire sa mga kanal para hindi siya tamaan ng cover. So, yan. Ganyan na po yan. Ganyan lang po ka-basic ang paggagawa ng extension na safe. Safe na safe po yan, guys. So, yan. Yan. Takloban na natin. So, yun. Nakita nyo. Ganda ng pagkakataklobo lang. Naipit. So, yun. Ilagay natin itong tornilyo. Ouch. So, natusok tayo ng tanso. Ayan, higpitan lang natin ng tama. Higpitan lang natin ng tama.
Yan, tapos na. Ang kabilang dulo naman, yan, balatan din natin gamit yung ating discarding malupit. So ganyan lang, kagat lang, tapos push. Yun, balat na siya, walang putol o yan, maganda yun. So ganun lang po ang gawin niyo sa wire, hindi na po yan makaka-damage. So yan, kabilang side ganun din gawin natin, push lang yan, push lang, ganun lang guys. So yun, ganun lang po kasimple magbalat ng wire. Susunod naman natin ay itong plug, male plug po ang tawag dito. So yan, buksan natin, flat male plug po ang tawag dyan, dahil flat yung kanyang connecting pin, kaya po flat ang tawag sa kanya. Pag naman yung pabilog, syempre round po ang tawag dun. So ito yung kanyang pampigil. So tatanggalin na natin to kasi masyadong mataba tong wire na ginamit natin, so hindi siya magkakasya dyan. So tatanggalin na lang natin. Safe din naman yon kasi ang magpipigil na mismo ay yung sa mismong cover ng plug, kasi meron din po yung pampigil. Ayun po. Ayan, tatanggalin natin yung plastic na yan, hindi natin kailangan yan. Ang magpipigil na dyan, ito kung makikita nyo, yan, itong gatla na to, yan yung kakagat dun sa wire natin. So luwagan natin ulit, ganun ulit, no? Ilalagay natin yung wire kung saan yung side na pahigpit yung tornilyo, no? Para sasabay siya sa paghigpit ng tornilyo, at doon may iwasan natin yung pagka-stress ng wire o pagka-damage nito o pagkakaputol-putol ng hibla. Kasi mahalaga po yun, no? Pag may loose contact sa ating connection, so maraming cost na, maraming magiging problema. Pag init, pagkasira, yan, pagkabawas ng supply, yan. So yan, ganyan lang po yun. Yan, inipit ko lang kung saan yung side na paikot yung tornilyo. So higpitan natin. Lagyan natin ng konting pressure yung ating hinlalaki. So yun, napaka basic lang po, no? Di tayo nahirapan, di na natin nilagyan ng bilog o ano paman, basta simpleng ano lang, no? So ganun din to sa side na to, ikot lang natin yan, ganyan, yun, iyapos lang natin, tsaka natin higpitan yung tornilyo, higpitan natin yung tornilyo. So yan, okay, higpitan natin yun. Ayun na, naigpitan na siya. So safe na po yan, no? Nakapaikot na po siya. Ay, ko. Medyo matalas yung ating wire. Masakit. Parang kagat ng lamok. Kakasabi ko lang ng safe na sugatan naman tayo. Epic failed. Pwede nyo hindi pukpukin. Ako naman gusto ko lang pukpukin siya. Pero sobrang mahina yung pagkakapukpuk ko. Yan, no? Kasyang-kasya naman siya dyan. So, yun. Very, very safe na. Hindi na natin kailangan gamitan to ng tester, ano? Kasi dalawang wire lang naman siya, eh. Ang mahalaga, visually, nakita nyo na hindi nagdikit yung dalawang tanso dito at saka dito. Kasi imposible naman niya magkaroon ng dikit dito, eh. So, safe na safe naman po yan. Standard naman po yan. Basta yung bibili yung plug cord ay branded tulad ng Boston. So, yan. So, ang i-check lang natin dito is kung gumagana siya. Kung wala kayong tester, pwede nyo i-recta yan sa electric fan o ilaw. Kung alam nyo naman na wala nagdikit na wire dun sa inyong ginawa. Tsaka kung kamali naman yan, puputok naman kagad yan, eh. Yun, Happy New Year na lang. Kaya doble ingat tayo. Basta ang mahalaga, walang nagdikit na wire. Tapos ang usapan, safe yan pag walang nagdikit na wire. So yan, sinaksak na natin yung ating extension. So wala naman pumotok. So itestingin natin yan sa ilaw.
Napaka-purol ng ating side cutter. Yung side cutter natin kasi ay nasa hiraman. Oops, meron pala akong stripper dito. Ayan, papakahirap tayo eh. Ayan, tinuro ko lang naman sa inyo yung tamang pagbabalat ng wire eh, para makita ninyo kung wala kayong, actually hindi ako nagamit ng wire stripper. So ginagamit ko talaga yung isang side cutter ko. Araw-araw hinahasa yun hanggang sa maubos na yung blade. Hanggang sa maubos na. So yan lamang po pagka-testing nito. Hanggat maaari, kung kaya ng ilaw nyo, magkabilang dulo. So dito isang dulo at dito naman yung kabila. So yun, epic failed, ayaw gumana. Ibig sabihin hindi yung naabot tong tanso. Masyadong maikli yung tanso. So yan. Sa pagtatest po, dapat line by line muna. Unang linya, huwag nyo pong pagsasabayan, no? Pangalawang linya. So ganun po lahat lagi yung pagtetest, naging line by line muna. Unang linya muna, tapos pangalawang linya, no? So yan, gumagana po yung ating extension. Yan. So yun, hanggang dito na lamang po ang ating video tutorial. Uli-uli, maraming salamat sa pakikinig sa ating tutorial. Sana mayroon kayo natutunan sa akin. So yun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Pa-subscribe naman sa ating channel at pa-like, share at comment na po kung may katanungan po kayo dito sa ating tutorial. So yun, goodbye guys. Goodbye mga master.